Nagbukas ng panibagong pintuan ng Ontario para sa mga naghahanap ng pathway patungo sa Permanent Residency o PR sa Canada. Alamin ang ilang mga pagbabago at kung pasok ang inyong sitwasyon para sa aplikasyon sa OINP. Narito ang report. Nitong ika-4 ng Agosto, ipinatupad na ng Ontario ang mga bagong polisiya nito sa Ontario Immigrant Nominee Program o OINP. Ayon sa Registered Immigration Consultant na si Vivian Lockie, bukod sa dating mga trabaho na kabilang sa Tier 01 to 3, pwede na ring mag-apply para sa provincial nomination ang mga temporary worker na may trabahong nasa Tier 4 at 5. Dito sa Ontario, kahit Tier 4 and 5 ang trabaho mo, you can still enter provided mamimit mo yung sa employer requirements, language requirement, education requirement. So, I think there will be a lot of people na pwede nang makapagpasok dito and makapag-explore. Umigsi na anya ang kinakailangang work experience para makapag-apply ng provincial nomination. 6 months na lamang sa nakalipas na 12 buwan para sa mga nagtatrabaho sa Tier 01 to 3, habang 9 months naman na work experience sa Tier 4 at 5. Mas maigsi pa kung ikaw ay international student na nagtapos sa isang designated learning institution sa Ontario. Kapag nag-graduate ka, master's, bachelor's, or postgraduate or post-diploma dito sa Canada, kailangan mo lang ng 3 months na experience within the past 12 months. So, isn't that amazing na magkakaroon talaga ng chance, provided din the employer is willing to provide you an offer, and as well as yung employer is also qualified. Pero kailangan daw siguruhin na eligible din ang kumpanyang inyong pinapasukan. May mga requirement na kailangang maibigay ang kumpanya para tanggapin ang aplikasyon. Gayunpaman, potensyal na pathway daw ito sa mga naiipit ngayon sa kanilang status. May maraming advantages din naman ron kasi a lot of people dati noon hindi makapasok-pasok, di ba? Hindi makapasok-pasok. And nakikita ko dito kasi talaga, it's much more on, pag nandito ka sa Canada, you need to be someone that is going to be contributing to the economy of Canada. Paalala ni Lucky, ang mga fake immigration consultant ay kadalasang hindi malalim ang kaalaman sa mga batas ng Canada, kaya siguruhin anya na lisensyado ang hihingan ng payo. Of course, you cannot give what you do not have. So kung hindi na expertise yun, they can never give yung right advice, di ba? They could be, ang daming mapapariwara, di ba? I have seen a lot of people coming to my office losing their status because of the wrong advice na nakuha nila sa ibang mga ghost consultants. Pangalagaan anya ang pangarap at huwag isugal sa mga hindi naman lehitimo. Magbasa rin anya at paghandaan para masiguro ang kinabukasan dito sa Canada.